Hello mga idol, binabati ko nga pala si Idol ng happy birthday, shoutout nga pala sa iyo Idol, at binabati ko nga rin pala yung mga asawa ng mga idol natin ay hello po sa inyo. At pasensya na pala kayo mga idol kung hindi ko kaya isa-isahin ang mga pa-shoutout nyo dahil ang sobrang dami talaga. Kaya't i-display ko na lang yung mga bawat supporter natin na nagpapa-shoutout. At pasensya na rin pala sa iba nating mga idol na hindi ko naisama, ay pasensya na po kayo mga idol dahil hindi talaga kaya ng powers ko ang e-shoutout kayong lahat. Maraming salamat po ulit sa mga patuloy ninyong pagsuporta sa akin araw-araw. Matapos ang mga mainit na kaganapan kay Taecyeon ay agad na lumipat ang eksena sa lugar na kung saan nakatayo ang gusali ng Myeongdong Guild. At sa loob ng gusaling ito ay matatanaw ang isang lalaki na lumalakad patungo sa isang pintuan na siyang binabantayan ng dalawang bodyguard. At nang makita ng mga bodyguard ang lalaki ay agad na binuksan nila ang pintuan at sinambit sa kanya na ang kanilang bossing daw ay naghihintay na sa kanya sa loob. At ang tao pala na siyang lumalakad papasok sa isang kwarto ay ang kababata ni Taecyeon na si Park Ji-hoon. At kasabay nito ay makikita na nakaupo ang isang lalaki sa isang executive chair habang ito ay mayroong binabasa sa kanyang hawak na dyaryo. Dito ay inihayag ni Park Ji-hoon sa nakaupong lalaki na narinig niya daw sa iba na siya ay gusto niyang makita. Matapos nito ay kaagad niyang inilapat sa mesa ang kanyang hawak na dyaryo at humarap kay Park Ji-hoon. At kasabay nito ay itinuro ng lalaki ang kanyang daliri sa imahe ng isang batang lalaki na naka-imprinte sa dyaryo. At dito ay galit niyang inihayag kay Park Ji-hoon na kung bakit niya daw pinatay ang isa sa kanyang mga team leader na si Jong Hyun-woo. Kasabay nito ay makikita na lumiliyab ng matinding aura ang matandang lalaki habang ito ay nagagalit sa kanya. At ang matikas pala na lalaking ito ay ang guildmaster ng Myeongdong Guild na si Park Tae-sob. Matapos nito ay napakamot na lamang siya sa kanyang ulo at inihayag sa kanyang big boss na nagawa niya lang daw ito dahil mukhang nagdududa na daw sa kanila si Jong Hyun-woo. At sa kasunod nito ay nilukot ni Park Tae-sob ang dyaryo dahil sa kanyang galit at sinabihan si Park Ji-hoon na dapat sana daw ay sinigurado niya na lang na hindi ito magsasalita at hindi muna pinatay. Tumugon naman si Park Ji-hoon na ang mga bagay daw na kanyang sinasabi ay dapat sila ang gumagawa at hindi siya. Sapagkat ang trabaho niya daw ay baluktutin ang mga leeg ng mga walang hiyang hunter na masyadong napapalapit sa kabutihan at katotohanan. Galit namang sumagot si Park Tae-sob na gumawa daw siya ng isang bagay na wala ang kanyang permiso. At sa kasunod nito ay nagtanong si Park Ji-hoon na kung kinakailangan pa ba niya ng kanyang permiso upang ito ay gawin. Sa puntong ito ay sumiklab pa ng lalo ang galit ni Park Tae-sob at inihampas ang kanyang kamay sa mesa. At dahil sa sobrang lakas ng pagkapalo nito sa mesa ay umabot ito sa labas ng kwarto kung saan bigla na lamang pumasok ang kanyang mga bodyguard at nagtanong sa kanilang big boss kung ano ang nangyari. Ngunit pinagalitan lamang sila ni Park Tae-sob at sinabihan na sila daw ay umalis at huwag daw sila pumasok dito sa loob hanggang hindi niya ito sinasabi. Kaagad namang sumunod ang kanyang mga bodyguard at isinara ang pintuan ng kwarto, at kasabay nito ay makikita na nagawa niyang sirain ang kanyang mesa sa isang paghampas lamang. At sa mga sumunod na pangyayari ay galit niyang inihayag sa kay Park Ji-hoon na ibinuhos niya daw ang kanyang dugo at pawis para sa guild na ito. At ngayon daw ay naglakas loob lang siya na pumatay ng isa sa kanyang mga miyembro sa guild nang hindi man lang nagpapaalam sa kanya. Kaagad namang nagpaliwanag si Park Ji-hoon sa kanya kung saan tinanong siya nito kung hindi ba niya alam kung gaano kaabala ang mga bagay kapag may isang tao na magsasalita tungkol sa kanila. At kapag kumalat daw ang balita na yun ay tiyak na katapusan na daw nila. Inihayag rin niya na wala daw siyang pakialam kung gusto niyang pabagsakin ang sarili niyang guild, pero kung mangyari man daw yun ay hindi rin nila maiiwasan ang matinding pinsala kaya't ginawa na niya ang nararapat at kumilos ng naaayon. Dahil dito ay muling umusbong ang galit ni Park Tae-sob kung saan may gusto sana itong sabihin kaso ito ay hindi niya tinapos. Kaya't sa puntong ito ay nakiusap si Park Ji-hoon sa kanya na kung maaari daw ay diretsuhin siya nito kapag siya ay magsasalita. Dito ay nagsalita si Park Ji-hoon na maaari pa daw niya tanggapin ang mga sinambit nito sa kanya na isa siyang bayani ng digmaan na nagbuhos ng dugo at pawis para manalo sa digmaan. Pero ang tawagin niya daw na pagmamay-ari niya ang Myeongdong Guild ay medyo hindi daw ito katanggap-tanggap. Sa sandaling ito ay hindi tumugon si Park Tae-sob at nanatiling tahimik sa kanyang harapan. Sa kasunod nitong galaw ay nagpahayag si Park Ji-hoon na mukhang wala na daw siya ibang sasabihin sa kanya.
Kung saan nagsalita siya kay Park Tae-sub na siya daw ay aalis na at kung sa susunod na sila daw ay mayroong pag-uusapan ay gawin na lang daw nila ito sa telepono, sapagkat nagsisimula na daw siya na mawala ng respeto sa kanya. At habang siya ay paalis na ay bigla na lamang nagsalita si Park Tae-sub sa kanya na malapit na daw niyang masunog at wasakin ang lahat-lahat dahil sa mga pinaggagawa niya. At wika pa niya na mukhang hindi niya daw napapansin ang mga nangyayari sa kanyang paligid. Dahil dito ay kaagad na lumingon siya kay Park Tae-sub at nagtataka na nagtanong sa kanya na kung ano na naman ba ang nangyari. Sapagkat nagawa niya naman daw asikasuhin ang lahat ng mga isyu tungkol sa pagkamatay ni team leader Jung Hyunwoo. Galit namang sumagot si Park Tae-sub na hindi daw si Jung Hyunwoo ang kanyang tinutukoy, dahil ang kanyang tinutukoy ay ang tungkol sa mga Dark Hunters. Kung saan narinig niya daw kamakailan lang na pinakialaman niya ang isang E-rank na hunter mula sa Peace Guild. At dahil dito ay huminto si Park Ji-hoon ng ilang saglit kung saan siya ay labis na naguguluhan kung ano ba ang gustong ipahiwatig sa kanya ni Park Tae-sub. Kaya sa puntong ito ay tinanong niya ito kung paano daw niya nalaman ang tungkol sa bagay na yun. Wika pa niyang tanong kung mayroon bang masamang nangyari. Matapos nito ay kaagad na naudlot ang kanilang pag-uusap kung saan bigla na lamang nag-vibrate ang cellphone ni Park Ji-hoon sa loob ng kanyang bulsa. At dahil sa kanyang pagtataka ay kaagad niyang kinuha ito sa loob ng kanyang bulsa. Kung saan tiningnan niya ito kung sino ba ang tumatawag sa kanya. At nang sandaling ito ay nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Sapagkat ang tumatawag pala sa kanya sa mga oras na ito ay ang bida na si Jin Tae-kyung. At habang nag-iisip si Park Ji-hoon sa pagsagot ng tawag ni Tae-kyung ay agad na nagsalita si Park Tae-sub na kung hindi pa ba sapat ang ginawa nitong pagpatay nang hindi kumukuha ng permiso sa kanya. Sa kasunod nito ay kaagad niyang pinatay ang tawag ni Tae-kyung at tumugon kay Park Tae-sub na sa kanyang pagkakaalam daw ay nagawa na nilang mapag-usapan ang mga usaping ito tungkol sa pagkamatay ng kanyang team leader. At ang taong inutusan niya daw na gumawa ay personal na nakipag-ugnayan sa kanya at humingi ng pangunawa o tawad. Tumugon naman si Park Tae-sub kung ito na ba ang sinasabi nilang pagtawad o baka daw ay isa itong banta. Sumagot naman si Park Ji-hoon na tiyak daw na malulungkot ang taong yun kapag narinig niya ang mga ganitong klaseng pahayag mula sa kanya. Sa puntong ito ay diretsahang tinanong siya ni Park Tae-sub kung ano ba ang problema niya kay Jin Tae-kyung at sa Peace Guild at kung bakit naging imbolbado ang mga Dark Hunters sa pangyayaring ito. Kaagad namang sumagot si Park Ji-hoon na siya daw ay tumigil na. Inihayag rin niya kay Guildmaster Park Tae-sub na hindi niya na daw kailangan pang alamin ang mga hindi importanteng bagay. Dahil ang mas mahalaga daw sa lahat ay tinanggap niya naman ng buong puso ang proposal niya bago ito gawin. At kahit pagbaliktaran pa niya ito ay hindi na daw mahalaga kung ano ang naging proseso nito sapagkat ang importante daw ay ang resulta. Dahil dito ay nagpahayag si Park Tae-sub na kung ito na ba ang napaka-importanting resulta na kanyang tinutukoy. Kaya't sa puntong ito ay labis nang nainis si Park Ji-hoon kung saan nagtataka siya kung bakit ganito ngayon ang inaasal ng matandang ito. Kaya sa sandaling ito ay sinabihan niya si Park Tae-sub na tama na daw ang mga argumentong ito. Kung saan mabilis niyang tinanong si Park Tae-sub kung mayroon bang nangyaring masama. Dito ay kanyang inihayag kay Park Ji-hoon na 2 oras pa lang daw ang nakalipas nang tumawag daw sa kanya ang Team 11 para mag-ulat ng isang emergency. Kung saan sinabi daw sa kanya na mayroong nangyayaring pagsasalakay sa lugar nila. At iyon lang daw ang mga huling kataga na sinabi nila at pagkatapos nun ay wala na siyang narinig na mga ulat tungkol sa kanila. Kaya't nagpadala daw siya agad ng mga tao para alamin kung ano ang nangyayari doon, pero hindi daw maganda ang pakiramdam niya tungkol dito. Inihayag rin sa kanya ni Park Tae-sub na kaya daw niya nasabi noon na ayaw niya tumanggap at magsanay ng mga kriminal tulad na lang ng Dark Hunters dahil baka magkakaroon daw ito ng problema. At kasabay nito ay makikita na tumahimik na lamang si Park Ji-hoon matapos niya itong pagsabihan. At sa kasunod nito ay agad niyang iniisip na ang Team 11 ay kinabibilangan ng mga kriminal na hunter, kung saan ito daw ay isang grupo na hindi opisyal na umiiral sa publiko dahil binubuo ito ng mga Dark Hunters. Ngunit maaari niya daw ituring na pinakamataas na elite team ng Myeongdong Guild ang Team 11. Pero ngayon daw ay hindi na sila matuntun mula nang maganap ang isang pagsalakay sa kanila. Kaya't nanlaki ng labis ang kanyang mga mata dahil napagtanto niya na baka silang lahat ay namatay na. Matapos ang kanyang pag-iisip ay nagsimula muli na tumunog ang kanyang cellphone sa bulsa nito. Kung saan sa mga oras na ito ay kinukutuban na siya sa mga nangyayari at iniisip na mukhang may kinalaman daw si Tae-kyung dito.
Sa kabilang banda naman ay makikita si Taekyang na nakaupo sa isang park na malapit sa lugar ng Myeongdong Guild, kung saan siya ay kumakain ng kanyang burger at walang tigil na tumatawag kay Park Ji-hoon. Ilang sandali nito ay hindi na magawa na makontak ni Taekyang si Park Ji-hoon mula sa kanyang number. Kung saan makikita dito na halos ilang beses na siya na paulit-ulit na tumatawag sa kanyang numero ngunit ni isa ay hindi ito sinagot ni Park Ji-hoon. At sa kasunod nitong galaw ay napagtanto ni Taekyang na mukhang sapat na daw ang mga nangyaring bagay kanina sa lugar ng mga Dark Hunters. Sapagkat ang parehong mga tunog at tanawin ay nakaharang sa loob ng lugar na yun gamit ang isang magic spell kaya't ito ay matutuklasan lamang ng mga tao sa mas mahabang panahon. At kung mangyari daw yun ay tatanggalin din nila ang anumang ebidensya na nagpapatunay na umiiral ang lugar na ito. At sa bandang huli ng kanilang pagsisiyasat ay hindi nila natagpuan ang anumang ebidensya tungkol sa krimen o sa taong nasa likod nito. Inihayag rin niya na kahit ang mga nakaligtas sa kanyang pamamaslang ay wala rin may nalalaman. Sapagkat pagdating niya daw mismo sa lugar na yun ay automatikong tumunog ang mga alarm sa paligid, kung saan mabilis nitong sinunog at binura ang lahat ng mga impormasyon na nakaugnay tungkol sa kanila. At ang tanging importante na kanyang nakalap sa mga oras na yun ay ang pangungusap na sinabi sa kanya ni Lim Yung-jun. Kung saan sa mga oras na yun ay pinahirapan siya ni Taekyang at tinorture nito. At dahil sa sobrang sakit na dinanas ng pinuno ng mga Dark Hunters ay nagawa niyang banggitin ang pangalan ng Myeongdong Guild na siyang may kagagawa ng lahat. At nang marinig ito ni Taekyang ay nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat, sapagkat ang guild na siyang sinambit ng pinuno ng Dark Hunters ay isang malaking guild na sapat na makapangyarihan upang mapasama sa 20 nangunguna sa bansa. At hindi lang yun dahil sila ay mayroon ring mga sapat na koneksyon upang magmaniobra ng lahat. Kaya't matapos ang mga hakbang na ginawa ni Taekyang sa lugar ng mga Dark Hunters, ay agad na tinanong niya ang kanyang guild leader na si Choi Minwoo kung maaari ba niya na ipagkatiwala na muna ang lahat ng ito sa kanya. Sapagkat mayroon daw siya gustong tingnan at usisain ng personal. At dahil doon ay kaagad na pumayag naman si Leader Choi sa gustong gawin ng ating bida, kung saan inihayag rin niya kay Taekyang na maghahanap din daw sila ng mga anumang bagay na maaaring maging ebidensya. Bumalik sa kasalukuyang eksena kung saan itinapon ni Taekyang ang supot ng kanyang burger sa isang basurahan, pero hindi niya ito nagawang ipasok sa loob ng kinilalagyan nito. At pagkatapos nito ay tinitigan niya ang gusali ng Myeongdong Guild kung saan tinatanong niya ang kanyang sarili kung saang panig ba na nabibilang si Park Ji-hoon. Ilang sandali nito habang umiinom si Taekyang ng kanyang soft drinks ay bigla na lamang mayroong dalawang lalaki na siyang lumapit sa harapan ni Taekyang. Kung saan inihayag nila sa harapan ni Taekyang na sila daw ay mga security officer ng gusaling ito at mayroon daw nag-report sa kanila tungkol sa kanyang ginagawa. Nagtataka naman si Taekyang kung ano ang kanilang ibig sabihin kaya tinanong niya ang dalawa kung tungkol sa ano ba ito. Dito ay inihayag ng isang officer sa ating bida na matagal na daw siyang tumatambay sa paligid ng kanilang gusali kaya lumapit sila sa kanya upang suriin ang kanyang pakay. Kaya't sa puntong ito ay tinanong nila ang bida kung ano ba ang kanyang kinakailangan dito at kung ano ang kanyang pangalan. Matapos nito ay agad na pagtanto ni Taekyang na ang mga lalaking ito ay isa ring mga hunter at mga trabahante ng Myeongdong Guild bilang isang security officer. Kaya tinanong niya ang dalawa kung sila ba ay nanggaling sa Myeongdong Guild. Kaagad namang nagsalita ang kalbong officer na kung maaari ba na sumunod na muna siya sa kanila. Pero sumagot lamang si Taekyang na ayaw niya daw, sapagkat gusto niya daw muna tapusin ang kanyang inumin. Ilang sandali ang nakalipas ay agad na napagtanto ng isang officer na ang kanilang kinakausap pala na tao ay ang sikat na si Jin Taekyang. Kaya't kaagad na humingi siya ng paumanhin sa bida at sinambit na wala daw silang ideya kanina na siya pala ang sikat na hunter na si Jin Taekyang. Matapos nito ay agad na tumungo sila ni Taekyang kasama ang isang officer at sinamahan ang bida papasok sa loob nito. Kasabay nito ay tinanong niya si Taekyang kung mayroon ba siyang appointment kay Park Ji-hoon sa loob ng gusali. Sapagkat may mga patakaran daw sila sa loob na hindi nagpapahintulot sa mga hindi kasapi ng guild na pumasok lamang sa loob ng gusali kahit sila ay sikat pa. Wika pa niya sa bida na sa tingin niya naman din daw ay wala rin si Park Ji-hoon sa loob ng gusaling ito. Nang ito ay marinig ni Taekyang ay muli niyang tinanong kung talaga ba. At sumagot naman ang officer na oo daw. Dahil hindi naman daw gaano na madalas na pumupunta si Park Ji-hoon sa kanyang trabaho sa Myeongdong Guild. Wika pa niya na isang beses lang daw siya na pumupunta dito sa loob ng isang buwan.
Kaya't sa puntong ito ay nagtanong si Taekyang sa security officer na kung ganito ba ang lahat ng mga hunter sa Myeongdong Guild. Tumugon naman ang officer na si Hunter Park Ji-hoon lang daw ang may tanging espesyal na kaso, at hindi rin daw nila alam ang dahilan kung bakit hinahayaan siya ng ganito kaya tinatanggap na lang daw nila na ganoon siya. Sa puntong ito ay agad na napaisip si Taekyang sa kanyang sarili na wala pa daw siyang may narinig na hunter na pumapasok lamang sa trabaho ng isang beses sa isang buwan. Kaya't nagtataka niyang tinatanong sa kanyang sarili kung paano daw siya pinapayagan na ganoon. At sa kasunod nitong galaw ay agad na pumasok si Taekyang sa loob ng elevator. Kung saan inihayag ng bida na maaari daw na nandito na si Park Ji-hoon sa gusaling ito, kaya tinanong niya ang officer kung anong floor daw ba ang opisina ni Park Ji-hoon. Dito ay inihayag ng security officer na ang Team 1 leader na si Park Ji-hoon daw ay nasa 19 na palapag ng gusali. At nang sila ay pumasok na sa loob ng elevator ay agad na sumigaw ang isang lalaki at nagsalita na maghintay daw muna sila at huwag muna isarado ang elevator. Matapos nito ay bumungad sa harapan ni Taekyang ang lalaking panot na nakahawak sa kanyang cellphone kung saan parang meron itong problema habang ito ay mayroong kinakausap. At sa kasunod nito ay nagbibigay ng pagbati at paggalang ang security officer sa kanya at tinawag ang lalaking panot na Team 1 manager. Kaya't sa puntong ito ay napaisip na naman si Taekyang kung sino kaya ang hinayupak na ito. At habang sila ay paakyat ng gusali gamit ang elevator ay maririnig na parang meron silang pinag-uusapan na isang importanteng bagay sa kanyang kausap sa telepono. Kung saan inihayag niya sa kanyang kausap sa telepono na nagawa niya na daw maiproseso ang lahat ng mga detalye na binigay sa kanya. Kasabay nito ay makikita na pinagmamasdan siya ng labis ni Taekyang kung saan iniisip niya na ang panot na lalaki daw na ito ay isa ring A-rank na hunter. Ngunit kung pagbabasehan niya daw ang hitsura nito ay mukhang hindi siya nakatutok sa kanyang lakas at baka daw ay isa siyang mage na klaseng hunter. Inihayag rin ni Taekyang sa kanyang kaisipan na kung ang panot na lalaki daw na ito ay isang team manager ay baka mayroon din daw siyang maraming alam. Kaya't napagtanto ni Taekyang na dapat siyang makinig ng maigi sa kanilang mga pinag-uusapan sa kanyang kausap sa telepono. At ilang sandali nito ay bigla na lamang narinig ni Taekyang na sinambit ng kanyang kausap sa telepono na kung paano daw nagawang mamatay ang lahat sa 28 sa kanila. At dito ay kanyang napagtanto na ang kanilang tinutukoy o ang pinag-uusapan ay ang mga Dark Hunters na siyang pinaslang ni Taekyang kanina. Kaya't sa puntong ito ay lumaki ang mga mata ni Taekyang sa galit. Kung saan sa isang iglap nito ay puwersahang dinakip ni Taekyang ang leeg ng lalaking panot at idiniin nito ang kanyang pagmumukha sa pader ng elevator. At sa likod nito ay makikita ang security officer na siyang nagulat sa ginawa ng bida. Matapos nito ay kaagad na kinuha ni Taekyang ang cellphone ng lalaking panot kung saan makikita na nahihirapan siyang magsalita dahil nakapiit ang kamay ng bida sa kanyang leeg. Wika pa niyang tanong kay Taekyang na kung ano daw ba ang kanyang ginagawa. Nang tiningnan ni Taekyang ang cellphone ng lalaking panot ay agad niyang nakita na ang kinakausap pala nito ay ang hinayupak na hunter na si Park Ji-hoon, kaya't nanggagalaiti sa galit si Taekyang at minura si Park Ji-hoon sa kanyang cellphone. Wika pang tanong ni Taekyang na kung siya ba ang may kinalaman ng lahat ng mga nangyari sa kanyang kasamahan sa guild. Kasabay nito ay sumagot si Park Ji-hoon mula sa telepono at nagtanong sa kanya kung siya ba si Jin Taekyang. Dito ay galit na tumugon si Taekyang na siya nga ito ang kanyang kausap. At wika niyang tanong kung siya ba ang bastardong hinayupak na nagpadala ng mga Dark Hunters sa kanyang kaibigan na si Hyuk-jun. At habang nahihirapan na ang panot na lalaki ay nagtanong si Park Ji-hoon kung si Lim Yung-jun ba ang nagsumbong sa kanya na siya ang nasa likod ng lahat. Dito ay tumatawa lamang si Taekyang at sinabihan si Park Ji-hoon na huwag na daw siya maghugas ng kanyang kamay. Sumagot naman si Park Ji-hoon mula sa tawag na mukhang siya lang naman daw talaga ang posible na gumawa nito. At inakala pa naman daw niya na mapagkakatiwalaan niya ang hinayupak na yun na magtago ng kanilang mga lihim, ngunit mukhang nagkamali daw siya ng taong pinagkatiwalaan. Kasabay nito ay naguguluhan ang officer sa kanilang mga pinag-uusapan at tila natatakot sa mga oras na ito. Inihayag naman ni Taekyang na hindi niya daw dapat sisihin ang punyetang gago na yun sapagkat siya naman daw ang nasa likod ng lahat ng mga kabulastugan na ito. Dito ay tinanong niya si Park Ji-hoon kung nagawa na ba niyang isipin kung paano daw niya haharapin ang mga resulta ng ginawa niyang kalokohan. At mariing tinanong niya si Park Ji-hoon kung makakayanan na ba siya nito na harapin ang kanyang puot at galit.
Sumagot naman si Park Ji-hoon na kung ipagpapatuloy daw niya ang kanyang mga hakbang ay tiyak na ang Peace Guild at siya daw mismo ay kasamang babagsak. At wika pa niya na hindi pa daw huli ang lahat para magdesisyon, at dagdag pa niya na umalis na daw siya ngayon dito kaysa naman palakihin pa ang gulo. Inihayag rin niya kay Taekyang na tigilan na daw nila ito ngayon. Tumugon naman si Taekyang mula sa telepono na hindi niya daw hahayaang na basta-basta na lang siya na makakatakas sa kanyang ginawa. At wika pa ng bida na sila daw ang nagsimula nito kaya't siya ang magpapasya kung kailan ito magtatapos. Sumagot naman si Park Ji-hoon sa bida na alam daw niya na mayroon siyang kahinaan sa pag-iisip. Ngunit hindi niya daw inakala na lampas pa pala siya sa pagiging bobo. Kaagad namang napahawak sa kanyang mga noo si Park Tae-sub dahil sa sobrang pagkadismaya sa mga nangyayari ngayon. Samantala makikita sa loob ng elevator na labis na sumisigaw si Taekyang dahil sa sobrang galit na kanyang nararamdaman, kung saan binalaan niya si Park Ji-hoon sa telepono na ang mga kahihinat na nahaharapin niya daw mula sa kanya ay lagpas pa sa kaya nitong isipin. At wika niyang pahayag na ito daw ay kanyang hintayin dahil papunta na siya ngayon sa kanya. Sumagot naman mula sa telepono si Park Ji-hoon na sige daw at para magkasubukan naman daw sila ngayon. Kasabay nito ay makikita ang security officer na dumadalangin na sana daw ay isa lang itong panaginip. At sa kasunod nito ay nakarating na ang sinasakyang elevator ni Taekyang sa ika-19 na palapag ng gusali. Kung saan ang pintuan ng elevator ay nagbukas na sa kanyang harapan. At nang makita ng tatlong mga hunter ang pinaggagawa ni Taekyang sa loob ng elevator, ay agad na gulat na nagtanong sila kung ano ang kanyang ginagawa sa kanilang team manager. At sa kasunod nitong galaw ay bigla na lamang itinapon ni Taekyang ang team manager ng Myeongdong Guild sa tatlong hunter na nakaharang sa kanyang harapan. Matapos nito ay kaagad na humingi ng saklolo ang mga hunter kung saan inihayag nila sa isa't isa na isa daw itong emergency, wika pa nila sa lahat na kunin daw nila ang kanilang mga armas. Kasabay nito ay makikita na nanlilisik ang mga mata ni Taekyang na lumalabas sa elevator. Kung saan sa mga oras na ito ay inilabas niya ang kanyang mga balisong na nagmumula sa kanyang inventaryo. Wika pa ni Taekyang na uubusin niya daw ang lahat ng magtatangka sa kanya na magharang patungo sa hinayupak na bastardong si Park Ji-hoon. At sa kanyang likod naman ay makikita na umiiyak ang security officer habang ito ay sumusunod sa kautusan ng bida na kuhanan siya ng video.